Wasak ng militar ng Iran, magulo ang natitirang liderato, at habang nagpapakita pa rin ng lakas ang rehimen, may mga plano na sa Pentagon. Malapit nang ilabas ng US ang isang malaking bagay na magwawakas sa digmaan sa Iran. Ito na ang huling dago. Makapangyarihan, eksakto, at idinisenyo particular para tanggalin ang bawat natitirang alas ng rehimen ng Iran. Nakikita na natin ang mga paghahanda nitong mga linggo. Noong Marso 28, dumating sa Persian Gulf ang ika-31 Marine Expeditionary Unit o MEU, kasama ang USS Tripoli at ang flotilya ng mga amphibious na barkong pandigma. Malapit na silang samahan ng ika-82 Airborne Division at ika-11 Marine Expeditionary Unit na ipinadala sa Persian Gulf mula California. Hindi ito inasahan ng Iran at ibig sabihin nito ay magkakaroon ng US ng humigit kumulang 5,000 Marines at 3,000 paratrooper na makikisama sa tinatayang 50,000 taong nakaistasyon na sa gitnang silangan. Inihahanda na ang lahat. Naghahanda ng Pentagon para sa huling dagok nito. Habang nag-uusap tayo, naghihintay lang ang Pentagon. Nagplano ito ng mga linggo ng Operasyong Panlupa, iniulat ng Independent noong Marso 29 at may naniniwalang abuti ng ilang buwan bago maisa katuparan ng US ang plano. May mga usap-usapan tungkol sa kung ano ang maaaring kasama sa huling dagok. Isinasalang-alang ang pagsalakay ng Special Forces at pag-atake sa mahalagang isla ng Iran sa Strait of Hormuz ng MEUs at paratrooper na nabanggit. Ayon sa The Independent, hindi kabilang sa plano ng Pentagon ang ganap na panlupang pananakop sa mainland ng Iran, kaya't limitado lang ang bilang ng Marines at paratrooper na ipinadala sa Persian Gulf. Ngayon, si Pangulong Donald Trump ng US ay naglalaan din ng oras sa paggawa ng desisyon at umaasa siya at ang kanyang administrasyon na susuko ang Iran bago pa maging kinakailangan ang pagpapadala ng mga sundalo sa lupa. Makikita ito sa pahayag ni Kalihim ng Estado ng US, Marco Rubio, noong Marso 27. Aniya, maaari nating makamit ang lahat ng ating layunin ng walang sundalong panlupa. Pero palagi kaming magiging handa na bigyan ng Pangulo ng pinakamalawak na mga opsyon at pinakamalaking pagkakataon na makapag-adjust sa anumang hindi inaasahang pangyayari kung sakaling lumitaw ang mga ito. Malalaman pa natin ang totoo habang sinusubukan ng Iran na magpatatag at tiisin ang hagupit ng Operation Epic Fury. Para sa US, mahalaga ito at ipinapahiwatig ng administrasyon ni Trump sa Iran na handa nilang ilipat ang Operation Epic Fury sa bagong yugto. Ang mga MEU at mga paratrooper ay papunta na o dumarating na at mas marami pang palatandaan ng US ay naghahanda ng ilunsad ang ground operation na hindi nito inakalang kakailanganin nila. At isa sa mga palatandaang iyon ay ang pagposisyon ng mga F-35C. Ngayon, ayon yan sa war zone na nag-ulat noong Marso 24 na ang mga land-based na F-35C ng Marine Corps ay inilipat papunta sa rehiyon ng Persian Gulf upang magbigay ng suporta sa mga Marines na dumarating o naroon na sa rehiyon. Ang 5th Generation Fighter Jets ay nilipat sa RAF Lakenheath sa UK na nagpapakita ng paghahanda ng US para sa unang land-based deployment ng kanilang stealth fighter mula nang magsimula ang Operation Epic Fury. Madalas nang gamitin ng F-35C sa operasyong ito. Pero sa ngayon, lumilipad sila mula aircraft carrier para magsagawa ng eksaktong strike bilang paghahanda sa aerial bombardment ng mga target sa mainland Iran. Iba ito. Dito, iniipon ang lakas panghimpapawid ng F-35 sa base na lampas sa abot ng pinakamagaling na ballistic missile ng Iran. Sinasabi na ang US ay nagpaplano ng operasyong nangangailangan ng paulit-ulit na mga pag-atake gamit ang mga jet na agad babalik sa ligtas na base. Naghahanda ang US para sa kampanyang maaring tumagal ng ilang linggo o buwan ayon sa Independent. Ngayon, ang pag-amba bagong huling bagok ay diretsyo na sa panga ng rehimen. Nakikita natin ang paghahanda. Pero nananatili pa rin ang tanong, ano nga ba talaga ang magiging itsura ng huling dagok na iyon? Siyempre, mahigpit na itinatago ng Pentagon ang kanilang mga plano, gaya ng inaasahan. Mahalaga ang pagiging lihim, dahil kung ibubunyag ng US ang plano nila, magkakaroon ng oras ang militar ng Iran na maghanda at tumugon. Maraming palatandaan kung anong maaring hitsura ng huling dagok, at nagsisimula ito sa maliit na bahaging lupa na inaasahang tatamaan ng US, Kharg Island. Ngayon, ang Kharg Island ay mga 1/4 ng laki ng Manhattan at ilang milya mula sa baybayin ng Iran sa Persian Gulf. Kaya mahalaga ito sa rehimen ng Iran. Ito ang hiyas ng rehimen dahil ito ang sentro ng langis na nagpapadala ng langis ng Iran sa ibang bansa.
kaya tuloy-tuloy ang bilyong dolyar na pumapasok taon-taon sa kanilang ekonomiya. Babalikan ko lahat ng yan agad-agad. Pero ang mahalaga dito ay ang Kharg Island, ang pangunahing target ng US, kung mangangahulugan man ito ng direktang pagkuha sa mga pasilidad ng isla o paggamit ng isla bilang pangdigipit sa Iran. May problema ang US sa Kharg Island. Kung gusto nilang magpadala ng sundalo sa isla, kailangan muna nilang makahanap ng paraan para makarating doon na hindi madaling gawin. Dahil ang Kharg Island ay nasa kabila ng Strait of Hormuz sa Persian Gulf. At dagdag pa, walang saysay. Maliban sa ekonomiya, ang pagkuha sa Kharg Island kung hindi makokontrol ng US ang mahalagang daan ng tubig na yon. Kaya malinaw na hindi madali ang huling hakbang na basta magpadala ng Marines at paratroopers sa Kharg Island, kunin ang mga pasilidad ng langis at tapusin ang trabaho. Kailangan munang gawin ang mas maraming paghahanda at kasama sa mga paghahandang iyon ang pagkuha sa ilang iba pang isla na maaring kailanganing sakupin ng US gamit ang kanilang mga puwersang panlupa para maisakatuparan ang plano nila para sa Kharg. Bago tayo magpatuloy, dapat muna nating alamin kung bakit mahalaga ang Strait of Hormuz. Sabi ng The Guardian noong Marso 16, ang strait ang tanging daan ng pandagat palabas ng Gulf, na halos sapat na para maintindihan mo ang lahat. Ang Strait ng Hormuz ay isang mahalagang daanan para sa mga barkong pangkalakal na nagdadala ng langis at likidong natural gas papunta at palabas ng mga bansa sa rehiyon ng Persian Gulf. Bukod sa Iran na may kontrol sa strait at sa 200 daanang barko na may lapad na tig-2 milya, umaasa rin ang Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain at Qatar sa iisang daan ng tubig na ito para sa kanilang kalakalang pandagat. Ang Strait ng Hormuz, na may lapad na 21 nautical miles sa pinakamakipot na bahagi, ay madaling bantayan at mahalagang bentahe para sa Iran. Taon-taon, 20% ng langis at liquefied natural gas ng mundo ay dumadaan sa strait na ito. Sinasamantala ng Iran ang sitwasyon sa pamamagitan ng blockade gamit ang drone, anti-ship missiles at mabilis na bangka, dahilan para halos hindi makadaan ang mga barkong pangkalakalan sa strait. Alam ng Iran nang may kontrol sa Strait of Hormuz, ang siyang may kontrol din sa daloy ng pera sa rehiyon ng Persian Gulf. Alam ng US na ang kontrol ng Iran sa daan ng tubig ay nagbabanta sa mga plano nila para sa Kharg Island. Sa huli, kahit anong MEU na mag-landing sa Kharg Island, kailangan munang dumaan sa strait. Mas mahirap gawin yan dahil sa asymmetric at madalas nakamamatay na blockade ng Iran sa daan ng tubig. Sinusulit ng Iran ang kanilang posisyon hanggat kaya nila. Ayon sa CNN, isa sa pangunahin hinihingi ng Iran para matapos ang Operation Epic Fury ang pagkilala sa ganap nitong soberanya sa Strait of Hormuz. Dahil dito, kikita ang Iran ng bilyon-bilyong dolyar taon-taon at magkakaroon pa ng mas malaking kapangyarihan laban sa ibang bansa sa Gulpo na umaasa sa strait. Habang nag-uusap tayo, naniningil ng Iran ng hanggang 2 milyong dolyar para ligtas makadaan ang mga barkong pangkalakal sa Strait of Hormuz, na lalo pang nagpapalakas sa kontrol nito sa strait. Para magawa ng US ang huling dagok sa Kharg Island, kailangang tugunan muna ang kontrol ng Iran sa Strait of Hormuz. Nagkataon ding may ibang isla na pwedeng targetin ng US bago kumilos sa Kharg gamit ang MEUs at mga paratrooper. Nagbago na ang lahat para sa Iran. Pero bago tayo magumpisa, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa nakasubscribe, na yan ang tamang oras, pindutin ang button na yan. Sa Strait of Hormuz, may ilang isla na minilitarisa ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, IRGC, para palawakin ang kontrol ng Iran sa rehiyon. Dahil dito, simple lang ang simula ng huling dagok ng Amerika sa Iran. Sakupin ang mga isla ng IRGC para makontrol ang Strait of Hormuz. At sa kontrol na yon, magkakaroon ka ng kakayahang pigilan ang mga pag-atake ng Iran sa mga barkong pangkalakalan. Pati na rin ang kakayahang magpadala ng MEUs sa pamamagitan ng kipot, papasok sa Persian Gulf at patungo sa Kharg Island. Hindi pa dadaliin ng Iran ito, lalo na't may mabilis silang mga bangkang pandigma. May mga autonomong sasaking dagat ang Iran na gamit sa pag-atake at pinaniniwalang nilalagyan nila ng mina ang Strait of Hormuz para gawing mahirap ang pagdaan. Pero, kailangan dumaan ng US sa kipot papuntang Kak. Dito, nagiging seryoso ang sitwasyon. Isa sa mga isla na posibleng sakupin ng US gamit ang MEUs at paratrooper ay ang Larak. Isang matatag na estratehikong outpost para sa Iran ang Larak, na may mga bunker, ilang Iranian attack craft o drone na maaring gamitin ng rehimen para atakihin ang mga barkong pangkalakalan,
pati na rin mga radar system na ginagamit ng Iran para subaybayan ang mga galaw sa loob ng Strait of Hormuz. Pinaniniwalaan din na ilan sa mabilis na bangka ng Iran ay inilulunsad mula sa islang ito. Kaya't mahalaga para sa US na makuha ito bago nila ibigay ang huling dagok. Mas maraming detalye tungkol sa larak ay mula kay Jay Feet. Sinasabi nito na ang Iran ay mayroong Russian-supplied satellite communications jamming system sa islang ito, kasama ng mga air defense system na lahat ay pinoprotektahan ng mga tropa ng IRGC Navy at ng mga mabilis na bangka na nabanggit natin kanina. Militarisado ng Iran ang isla, hanggat kaya para sa maliit na piraso ng lupa. Para sa US, ang pagsakop sa larak ang naghahanda sa lahat ng iba pa na nais itong gawin bilang bahagi ng huling dagok nito sa Iran. Hindi tama sabihing kapag bumagsak ang larak, agad babagsak ang posisyon ng Iran sa Strait of Hormuz. Pero tiyak na hihina ito. Dahil sa pagkawala ng ilang radar, hindi na kayang subaybayan ng Iran ang mga barkong pangkalakal at mga sasakyang dagat ng US Navy na pumapasok sa kipot ng epektibo, kaya limitado ang pag-atake sa mga ito. Ang MIU na sasakop at magtatanggol sa islang ito ay kayang linisin ang mga bunker, sirain ang mga fast boat, at gawing mahalagang military node ng US ang dating estratehikong asset ng Iran para muling buksan ang Strait of Hormuz. Pero higit pa riyan, layunin din ng pagbagsak ng larak na bigyang daan ng US sakupin ang iba pang mahahalagang isla sa Strait of Hormuz. Kapag kontrolado na ang larak, maaring ituon ng US ang pansin nito sa isa pang isla na tinatawag na Abu Musa, pati na rin sa mga isla tulad ng Hormuz, Qeshm, Greater Tomb at Lesser Tomb. Walang isla sa mga ito ang nagdudulot ng bantang hindi madaling malampasan sa US o sa mga plano nito para sa Karg Island. Pag pinagsama mo ang mga ito, mabubuo ang depensang hugis arko ng Iran sa Strait of Hormuz. Sa kanilang isinulat para sa Canadian Center of Science and Education, ipinaliwanag ina Mayenta at Anaya Tale Yazdani kung bakit mahalaga ang arko ng mga isla para sa Iran. Sabi ng mga mananaliksik, makakatulong ang haka-hakang kurba na nagdudugtong sa mga islang ito para mas maunawaan ang estratehikong kalamangan ng Iran sa seguridad. Binanggit nila na ang Abu Musa, Greater Tomb at Lesser Tomb ang susi sa pagkontrol ng Strait of Hormuz. Iyan ang dapat tamaan ng US pagkatapos ng lara. Matatagpuan ang tatlong isla na ito sa bunganga ng Strait of Hormuz at may isa pang partido na interesado rin sa mga ito. Matagal nang kinukwestiyon ng UAE ang kontrol ng Iran sa tatlong isla. Kaya posible ring makipagkasundo ang US sa UAE para sa pinagsamang operasyon. Maaring suportahan ng UAE ang UAE kapalit ng pagbibigay ng US ng kontrol sa Abu Musa, Greater Tomb at Lesser Tomb sa UAE na magpapahina sa Iran sa Strait of Hormuz habang magpapalakas sa posisyon ng kaalyado ng US at magpapahina sa Iran sa Strait of Hormuz. Ngunit mangyayari lang yon sa hinaharap. Sa huling dagok na inihahanda ng Pentagon laban sa Iran, ang mga isla sa Strait of Hormuz ay parang domino. Kailangang pabagsakin ng US ang lahat ng ito. Kaya posibleng ipadala nila ang MEUs at paratrooper para sakupin bawat isa at magbukas ng daan sa kipot patungong Karg Island. Kaya, nakikita natin ang plano. Pero paano ito gagawin ng US? Ang goal ay makarating sa Karg Island. Para sa US, maaring hindi naman talaga kailangan sakupin ng islang yon. Kung maalis ng US ang impluwensya ng Iran sa Strait of Hormuz sa pagsakop ng ibang isla, mapipilit nila ang Iran na makipagnegosasyon. Kapag nawala ang mga isla, mawawala rin ang kontrol sa Strait of Hormuz. Pwedeng magpatupad ang US ng blockade para pigilan ang paglabas ng langis mula Karg Island kapag natalo nila ang depensang arko ng Iran, kaya't hindi na kailangang sakupin ang isla. Kayang kontrolin ng US Navy ang 70% ng oil export ng Iran at ang bilyon-bilyong dolyar na kinikita nito sa pamamagitan ng pagpigil sa mga barkong papunta sa Karg habang pinapadaan ang mga barkong nakikipagkalakalan sa mga kaalyado sa Persian Gulf. Mababawasan ang opsyon ng Iran sa pag-atake kapag nawala ang pangunahing depensa, lalo na sa presensya ng US na gagawing mas ligtas ang kipot. Sa madaling salita, kayang buksan ng US ang Strait of Hormuz, hindi galawin ang isla ng Karg, at maubos pa rin ang pera ng Iran na kailangan para sa depensa laban sa Operation Epic Fury. Ngayon, parang sampal sa mukha ang huling dagok matapos magpatama ng sunod-sunod na malalakas na suntok ang US sa pagkuha ng maliliit na isla ng Iran. Ngayon, tungkol naman sa kung paano ito gagawin ng US, nabanggit na namin ang isang pahiwatig kanina sa video nang sinabi naming naglalagay ang US ng mga F-35 sa isang base ng RAF. Nakamit na ng US ang air superiority sa Iran
kabilang na sa ibabaw ng Strait of Hormuz. At yan ang dahilan kung bakit nagawa nilang magpadala ng mga A-10 Warthog attack aircraft at Apache helicopters sa daanan ng tubig. Wala masyadong kakayahan ng alinman sa kanila pagdating sa stealth. Pero pareho silang ginagamit sa pag-atake laban sa mabilis na bangka at drone ng Iran. Dahil wala namang magawa ang Iran laban sa kanila. Idagdag mo pa ang mga F-35 at magkakaroon ka ng puwersang panghimpapawid na kayang bumbahin ang mga lugar tulad ng Lorak at Abu Musa bago dumating at maglanding ang mga MEU at paratrooper ng Amerika para sakupin ang mga isla. Babagsak ang depensa ng Arko dahil sa air power. Papasok ang ground forces para kunin ang kontrol. Limisin ang bunker, patibayin ang isla, at buksan muli ang Strait of Hormuz para i-blockade ang Iran. Ang Kharg Island ay makukuha sa pamamagitan ng negosasyon, hindi dahas. Iyan ang isang opsyon. Gagamitin lang ang isa pa kung magmatigas ang Iran at hindi sumuko, kahit nabitawan na nila ang kontrol sa Strait of Hormuz. Diyan na lalo pang titindi ang sitwasyon. Habang kontrolado ng mga MEU ng US ang Arch Defense Islands, posibleng magdagdag pa ang US ng tropa sa gitnang silangan o gamitin ang 50,000 sundalo roon. Ang kanilang misyon ay sakupin ang Kharg Island gamit ang puwersa at alisin ang tinawag ni Trump na hiyas ng korona ng rehimen ng Iran. Masisira nito ang kakayahan ng rehimen na kumuha ng pondo para sa digmaan at naihanda na ng US ang paglusob sa lupa sa Kharg. Noong Marso 13, naglunsad ang US ng sunod-sunod na airstrikes na sumira sa malaking bahagi ng infrastrukturang militar sa Kharg Island, kabilang ang missile bunkers, imbakan ng naval mine, depensa sa himpapawid, at control tower ng paliparan. Hindi ginagalaw ng US ang mga pasilidad ng langis sa Kharg, habang naghahanda ang Iran para sa pag-ataking panlupa sa isla. Ayon sa CNN, pinalalakas ng Iran ang depensa mula Marso 13 sa pagdadala ng shoulder-fired surface-to-air missile system sa isla at paglalagay ng anti-armor at anti-personnel mine sa baybayin ng Kharg. Ngayon, maaaring maging malaking problema ang mga patibong na yon sa mga amphibious landing craft at tropa ng Amerika. Sa air defenses, maaaring umaasa ang Iran na malampasan ang pag-atake ng F-35 kahit hindi kayang salagin ng mga depensang yon ang mga pag-ataking yon at magfo-focus na lang sila sa pag-atake sa A-10 at Apache. Di man matibay ang depensa, kaya pa rin itong magdulot ng casualty habang sinasakop ng US ang Kharg Island. Mas gusto ng US na ang huling dagok ay magresulta sa pagsuko ng Iran ng Kharg Island at pagtatapos ng Operation Epic Fury, imbes na magsagawa ng ground assault sa isla. Susi ang depensa sa Arko. Kapag napinsala, problema na ng Iran ang Strait of Hormuz, hindi Amerika. Isa itong pagbaliktad ng sitwasyon na pabor sa kanila at umaasa ang US na kakayanin ito ng Iran. Alam ng Iran na naghahanda ang US, kahit hindi tiyak ang tunay nitong plano. Makikikita ito sa pagsubok palakasin ng mga wasak na depensa ng Kharg Island at sinabi ni tagapagsalita Bagar Galibaf na naniniwala ang rehimen na may paparating na mangyayari. Sabi ni Galibaf, tinutulungan ng isang bansa sa rehiyon ang mga kaaway ng Iran sa planong sakupin ng isa sa kanilang mga isla. Ang problema ng Iran ay hindi nito talaga alam kung aling isla ang tinutukoy. Mukhang Kharg ang pinaka-obvious na target na kayang salakayin ng US gamit ang kaalyado sa Persian Gulf, kaya malalampasan ng Strait of Hormuz at Arkong depensa. Pero hindi nito nasusolusyunan ang leverage ng Iran sa daanan ng tubig. Ang paraang ipinaliwanag sa video ay posibleng isama pa rin ng mga kaalyado tulad ng UAE, lalo na dahil sa alitan nito sa Iran ukol sa ilang isla ng Arkong depensa. Iahanda nito ang entablado para sa huling dagok sa Kharg, sa negotiating table man o sa pamamagitan ng puwersa. Ano man ang piliin ng Iran, talo sila. At yan mismo ang posisyon na gustong ilagay ng US ang Iran. Marami pang kailangang alamin tungkol sa mga plano ng Amerika para sa isla ng Kharg at sa ika-82 Airborne Division na papalapit sa Iran. Naglabas kami ng isang video na tinatalakay kung paano maaring baguhin ng US ang Strait of Hormuz magpakailanman gamit ang dibisyong ito. Kaya panoorin ninyo ito kung gusto ninyong mas malaman pa tungkol sa hamon sa isla ng Kharg. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo ma-miss ang aming pagsusuri sa Operation Epic Fury.